Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang hapon, mga kapatid. Sa mga nasa online, magandang gabi. Gabi na sa Pilipinas, tama ba? So, welcome back sa Church So Blessed. Ako po si Pastor Dave, ang inyong pastor today, na maghatid ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. So, meron ba tayong newcomer? Wala. So, baka may makaligtaan lang ako, so I'm asking. So, mga kapatid, sino na-bless sa ating praise and worship? Amen. Napakasarap nung bago natin pakinggan ang salita ng Diyos na makarinig tayo ng awit, ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. Who's excited for the Word? Amen. But before we proceed with our message, meron po akong papakita sa inyong image. At I want you to identify kung ano yung nasa image. Alright. So, nakikita po natin yung nasa imahe. Para tayong sa elementary school, no? So, ayan. Identify natin. So first, yung una po nasa taas, nasa upper left. Yes, tama kapatid. Yung nasa right. Okay, it's a cow. Now, yung nasa baba naman. Paborito ng mga karamihan, pork, yes, baboy. And the last one is si bantay, aso. Amen, hallelujah. Ngayon mga kapatid, meron akong katanungan ulit para sa inyo. Naranasan ba natin sa buhay natin na mag-struggle tayo, no? Sa ating identity. Have you ever struggled, no, with your identity? Minsan napapatanong tayo, ano ba ako? Diba? Minsan napapaisip tayo kung tao ba talaga tayo or hindi. Or minsan napapaisip yung iba sa atin. Sino ba ako? Ano ba yung identity ko? O yung iba napapatanong naman kung may halaga ba ako? Ano ba yung halaga ko? Kasi ang sinasabi ng mundo kung sino ka is kung ano yung na-achieve mo. Kung ano yung madalas na sinasabi ng tao sa'yo, yun yung identity mo. Diba, I remember mga kapatid, nung bata pa lang ako, ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, Boy Labo. Sino nakakanood na dito ng Slam Dunk? No? Anime po yun noong 1990s. Slam Dunk, it is a basketball anime, cartoons. So may character po doon, ang pangalan niya is Boy Labo. May salamin kasi siya, and then he is about to graduate, and he have a moment, no, nung nag-shoot siya ng 3 points nung Lunes, na-shoot na nung Biyernes. So, naging kilala siya ng maraming kabataan, and they call me Boy Labo until such na bago na yung identity ko. So, what I'm saying mga kapatid, yung identity natin, minsan tayo ay nalilabel base sa kung ano yung na-achieve natin. Whether we are a professional, whether we are a nurse, you will be identified as a nurse, or you are an engineer. Or tayo dito sa Saudi Arabia, we are identified as OFW, Overseas Filipino Worker. Diba? Yan yung identity natin dito sa Saudi Arabia. But let me tell you one thing mga kapatid, those things changes. Nagbabago po yung mga kapatid. Our achievements may fail. Diba? Darating yung araw na hindi na tayo magpa-practice ng ating profession. Diba? Pag tayo tumanda na, hindi na ako nurse, hindi ka na engineer. Sa bahay ka na lang. People may disappoint. Kung yung ibang tao, they identify you as, ay, ang talino ni Tutoy, ang talino naman ni Nene. Diba? What if you fail? Madi-disappoint yung tao sa buhay natin. Feelings fluctuate. Mga kapatid, we cannot identify ourselves based on our feelings. Kung ano yung nararamdaman mo, yun ka. No. The Bible says, our heart is deceitful. Huwag nating babase ang identity natin based on our feelings. Kasi tayo ay madideceive ng ating nararamdaman. Amen po ba? But the Word of God gives us a better answer. Excited na ba lahat? An identity that is secure. Identity na secure ka.
Mas secure pa to kasi sa insurance na meron ka ngayon. Identity that is unchanging. Hindi na mababago. Once you are identified, hindi yan mababago at hindi yan makukuha ni numan. And an identity that is eternal. Amen po ba? Now, I want to read our text once again. So basahin ko lamang po ang 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Sabi nito, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Si Jesus Christ daw po. Dear friends, sabi ni John, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. In verse 3, all who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure. Let's pray mga kapatid. Salamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Ama namin na sa langit, pinapasalamatan ka namin sa sandaling ito, Lord, na kami po, Panginoon, na nagtipon-tipon dito, despite of our busy schedule, Lord. Kami po ay naglalaan ng oras sa iyo, Lord. For you are worthy of it, Panginoon. You deserve it, Panginoon. We glorify you, Panginoon, at this moment. At Lord, I ask for your guidance, Lord. Sa sandaling ito na ipapahayag ko ang iyong mensahe, Lord. Itago mo ako, Lord, sa inyong likuran. At sa bawat salita na aking sabihin, ikaw lamang, Lord, ang makita. Ikaw lamang ang makapapurihan. Ikaw lamang ang maitaas. Lord, I pray na buksan mo po ang puso't isipan ng aking mga kapatid, ang kanilang tenga, Lord, na sa marinig nila, Lord, ang iyong salita, Lord, hindi lang lamang nila ito pakikinggan, kundi i-apply nila ito sa kanilang buhay, araw-araw. At Lord, hindi lang ito mananatili sa kanila, kundi ibabahagi nila ang iyong salita sa kanilang mga minamahal sa buhay, sa kanilang kaibigan, at sa kung sino man tao ang kanilang mga kasalumuhan every day. Lord, maraming salamat po. Ibinabalik ko po, Lord, ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So the title of our message today is Living in Light of Who You Are. Mga kapatid, in our passage, sinabi ni John, see what great love the Father has lavished on us. Diba? Ini-invite tayo ni John na natignan ng maigi to look deeply at something that will change your life. The Father's love defines our identity. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, no, dinedefine ito kung ano yung identity natin. It secures our future and shape our present life. So the question we want to answer is this: how should we live in light of God's love and our future hope in Christ? Well, mga kapatid, John showed us 3 truths that will answer this question. Kaya mabilis lang ang ating message for today. Meron naman tayong 3 puntos at huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's proceed to point number 1. God's love give us a new identity. Obvious mga kapatid sa ating teksto. Nasabi, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. This is not an ordinary love, mga kapatid. Ang sabi ng ating teksto, it is lavish love. Pag sinabing lavish, anong naiisip natin? Hindi nagkukulang ang Panginoon. Lavish, lavish. Amen po ba? Kaya lavish ang sinabi dito. Well, the definition of lavish, it is an abundant. No? Kumbaga, sa isang timba, hindi kanya binibigyan ng pag-ibig na isang baso, isang tabo, hindi kapatid. Yung buong timba na yun, ibubuhos na sa'yo dahil ganun kay nakamahal. Kung maaari, ibuhos pa niya ulit sa'yo
That's lavish. Abundant love, mga kapatid. Hindi ka tinitipid ni Lord. Amen. Because God loves us. And the word love na ginamit ni John dito is in Greek, agape. Sa Greek, kapatid, ang salitang love ay may 4 na salita. Kasi sa English word, love defines everything, no? Love sa kapatid, love sa magulang, love sa iyong minamahal. Pero sa Greek, kapatid, iba-iba yung word na yon. So in Greek word, meron tayong 4 na word. Una, storge. Yung storge, this is the natural affection. Yung family love. How you love your father, how you love your brother and sister, your cousin, your grandparents. That's storge. And next is eros. This is the passionate or emotional love. Or madalas tawagin natin romantic love. Ito yung pag-ibig na ibinibigay natin sa ating mga asawa, sa ating mga minamahal sa buhay. And next, philia. Philia, hindi ito yung makulit pag babae, or makulit na lalaki, filio. Amen. So philia, this is love between friends, affection. Or yung loyalty, companionship, no? Kung gaano mo kamahal si kapatid na katabi mo ngayon, or gaano mo kamahal yung best friend mo, that is philia. And the last is agape. The highest form of love, this is selfless. No, hindi mo iniisip yung sarili mo, mas iniisip mo yung ibang tao. This love is giving. You always give. You don't expect a return. This is not based on feelings. This is the love of God for you, for us. This is the unconditional love, mga kapatid, na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tapos sabi ng ating teksto, we are called the children of God. Not just created, hindi ka lamang nilikha na, okay, nilikha ko ng tao, sapat na yan. No. He adopted you. Inampon ka lang naman niya. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Sabi sa Romans chapter 8 verse 15, you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. We are not naturally God's children by birth. Nung pinanganak tayo, hindi naman tayo natural na anak kagad ng Diyos eh. Kaya sa ating scripture na pinakita ko sa inyo, we are adopted into His family. Pastor, ano pong ibig sabihin? Well, mga kapatid, the adoption, ibig sabihin na before, we are outsider. Nung bago natin tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay, tayo ay outsider. Ibig sabihin lamang, hindi tayo parte ng pamilya ng Diyos. Hindi pa tayo parte ng kaharian ng Diyos. And now, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, we are now brought into God's family. Ngayon, kabilang ka na sa pamilya ng Panginoon. Amen po ba? And the Abba means intimate. Abba or Father. Ang ibig sabihin nito, intimate relationship. Amen po ba? Binibigyan tayo ng Panginoon ng relasyon. Intimate relationship. Na kung saan dati, parang ang layo ng Panginoon, no? Parang hindi natin siya maramdaman. Parang dati, nananalangin ka, pero parang wala lang. Wala tayong relasyon na intimate. But now, we can now cry to Him as Abba, Father. Ibig sabihin, meron ng relasyon between you and God. And you can call Him now, Father. Di ba pag nananalangin tayo, Ama naming nasa langit, our Father in heaven. Kasi, anak ka na niya. You have been adopted into His family. Now, we have now a personal relationship with God. Close relationship with God. Ang sabi sa next na scripture, sa John chapter 1 verse 12, to all who receive Him, He gave the right
to become children of God. Mga kapatid, itong verse na to, explain who becomes the children of God. Sinasabi ito, sino yung mga magiging anak ng Diyos? Not everyone is automatically children of God. In a saving sense, okay? Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, those who receive Christ, those who believe in His name, are given the right to become children of God. Hindi ibig sabihin ito, kapatid, na, Lord, mabuti naman ang ginagawa ko sa labas. Sapat na yun, Lord. Kabilang na ako sa pamilya, sa God's family, sa kaharian mo. No. Lord, lagi naman ako nagdadasal. Lagi ako nagbabasa ng Biblia. Lord, grabe naman yung effort ko, Lord. Araw-araw naman ako, Lord, uma-attend ng mga Bible study. Kapatid, hindi ito nababase ang pagiging anak ng Diyos. Dahil ang sabi sa ating teksto, to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, kailangan may pagtanggap. Kailangan may pananampalataya. Those who receive Christ, diba? By faith, sila yung nagiging anak ng Diyos. Not by performance, but by receiving Christ. Amen? Amen. At sabi ni John, and that is who you are. That is what we are. We are children of God. Pastor, ulit-ulit po kayo. Because that is your identity. Right now. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Diba? Yan ang bago mong identity ngayon, kapatid. What you are in the past, iwan mo na sa past. Because right now, you are a children of God. You are now a child of God. So, pag sinabi ng mundo, diba? Dati ka namang sugarol, dati ka namang manginginom. Well, kapatid, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior right now, you are part of His family. And you are now a child of God. But then, sabi ng ating teksto, the world does not know us. Bakit kaya? Nung naging parte ka ng pamilya ng Panginoon, parang hindi ka na makilala ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo. You know why? Because we belong now to a different kingdom. We belong now to a different family. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Amen. Sino gusto makapunta ng langit? Amen. To be part of kingdom of God. Amen. Kaya hindi na tayo nakikilala ng iba. Kasi we are now part of a different kingdom. We are now part of a different family. And the world does not recognize us. Kagaya ng isang inampo na bata. Nung inampo na siya, now he carries a new name. Now he carries a new family. Rather, he belongs now to a new family. Even the world doesn't recognize us. Worth it, mga kapatid, na mababilang tayo sa kaharian ng Diyos. Sa kanyang pamilya. Yung batang inampon, even if others don't recognize now, kasi meron siyang bagong pangalan, meron siyang bagong pamilya, their identity has already changed. Nabago na kasi identity niya. Inampo na siya, may nag-ampo na sa kanya. Mga kapatid, your identity is not what the world calls you. Not anymore. But what God has declared you to be. God's love does not stop at changing who we are today. Hindi natatapos ang pagbabago natin. No? Hindi natatapos ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Because it also reveals who will become in the future. And that will lead us to next slide. Number 2, sa ating pangalawang punto, God's promise gives us a future hope. Sabi ng ating teksto, now we are the children of God, okay?
but what we will be has not yet been made known. Hindi pa pinapakita, hindi pa pinapaalam. We are already God's children, mga kapatid. But we are not yet what we will fully become. Nakuha niyo po? But we know we shall be like Him. Ngayon, alam natin na tayo ay anak ng Diyos. But what we will be has not yet been made known. Ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid, hindi pa tayo lubos na ganap no, yung fully transformation natin. Hindi pa ganun lubos na ganap. Ibig sabihin, patuloy tayong binabago habang tayo ay nasa mundong ibabaw. No? We are already God's children. Yes, anak na tayo ng Diyos. But we are not yet what we will fully become. Sabi sa Philippians chapter 3, verse 21, He will transform our lowly body to be like His glorious body. Sino sa atin dito gusto magkaroon ng glorious body? Yung glorious body, this is a perfect state of our body. Sinless. Guwapo't magaganda. Tingnan nyo mga katabi ninyo. Guwapo't magaganda. Amen? Now, if we are in our perfect body, yung glorious body, mas sobrang ganda at mas sobrang gwapo ng mga yan. Amen? And who's excited to have such body? No? Sabi sa ating text na, He will transform our lowly body to be like His glorious body. Kagaya po ng glorious body ni Jesus Christ nung siya nag-resurrect. Magkakaroon tayo ng ganong katawan. At sabi sa Romans chapter 8, verse 18, the suffering of this present time are not worth comparing with the glory to be revealed. Kung ano man yung paghihirap na nararamdaman natin, no, struggles na ating kinakaharap, hindi yan may kukumpara no, sa glory na i-reveal sa atin in the future. Na kung saan, once we have the glorified body, perfect body, there's no more sin. Diba? Hindi mo na maiisip yung kasalanan dahil wala na yung mga yun. There's no more struggles in life. How good it is na hindi na tayo naghihirap sa buhay. There's no more weakness. Kung dati nahihirapan ka dito, hindi ka na mahihirapan. Kung dati malabo yung mata mo, malinaw na yung mata mo. 10/20 pa. Diba? Sobrang linaw na ng mata mo, ewan ko na lang. We will be like Christ. Magiging kagaya tayo ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi yun ang sinabi ng ating teksto. Because we shall see Him as He is. Kung ano yung pinakita ng Panginoong Jesus nung siya'y bumalik, after niyang mamatay, we will be like that. To have a glorified body. Amen po ba? Kagaya po ng paru-paro. Bago po ito maging paru-paro, nagdaan muna ito na bilang isang caterpillar. Nakakita na po ba tayo ng caterpillar? Yung caterpillar, no, mukhang mahina, walang magagawa, hindi delikado, na tinitilian na ng mga babae, hindi dahil sa kinikilig sila, kundi nandidiri po yung mga kababaihan natin pag nakakita ng caterpillar. But, those caterpillar na gumagapang lang, walang magawa, will eventually transform into a beautiful butterfly. Like a caterpillar that becomes a butterfly, a beautiful butterfly. What it is now is not what it will be. Kung ano yung status natin ngayon, hindi pa ito yung lubos. Nasa caterpillar state pa lang tayo mga kapatid, and we will become a butterfly, a beautiful butterfly soon in the future. No? Sa tamang panahon. Transformation is coming mga kapatid. Excited na ba tayo sa glorified body na meron sa atin sa hinaharap? Amen. We are not what we used to be and not yet what we will be. But by God's grace, we are becoming like Christ. Now, here's the challenge mga kapatid.
this future hope is not just for tomorrow. Itong future hope na sinasabi ko sa inyo, hindi ito para lang bukas. Why not we change our lives today, starting today? Diba? Bakit hindi natin umpisahan na baguhin ang ating buhay ngayong araw mismo? Kaya dako na tayo sa third point, mga kapatid. So, third point, our hope produces a life of purity. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Mga kapatid, true hope leads us to a holy living. If you really believe Christ is coming, makikita yun sa buhay ninyo. Hindi mo na kailangan itanong pa. Hindi na kailangan itanong pa sa bawat isa na, kapatid, di ba, nabago na ba yung buhay mo? No. If we truly believe that Christ is coming back again, makikita sa buhay natin. In what way? Sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, let us cleanse ourselves, perfecting holiness in the fear of God. Diba dapat nililinis natin ang ating mga katawan? Hindi porket na tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, malinis na tayo kagad lahat. Yes, we are saved. But, kailangan natin baguhin ang ating mga sarili araw-araw. Diba? Because everyday nagkakasala tayo. Makasalanan pa rin tayo, mga kapatid. But because God loves us so much, pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. At kailangan natin itama ang ating mga puso't isipan. Linisin ang ating mga puso't isipan para tayo ay mabuhay ng may kabanalan. You know why? Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15-16, bakit natin kailangan mabuhay bilang banal? Sabi ni Lord, be holy because I am holy. Dahil banal ang Diyos. Kaya kailangan natin maging malinis at magpakabanal, mga kapatid. Purity is not optional. It is the evidence of real hope. Ebidensya yan na tayo ay pinanghahawakan natin yung hope sa future. Ano ba yung hope? Di ba sinabi natin kanina, that's the glorified body na kagaya ng kay Jesus Christ. Whereas we have a perfect body na wala ng pighati, wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan, at wala ng kasalanan. And everyone loves that. Panghawakan natin yun, mga kapatid. Kagaya na lamang ng isang babae na ikakasal, di ba? Naghahanda siya para sa wedding day ng kanyang kasal. She is preparing herself kasi alam niya kung kailan yung araw ng kasal niya. Sino ba dito ang kinasal na hindi niya alam kung kailan yung araw ng kasal niya? Diba? Ang kasal, alam ng mga babae at lalaki kung kailan yung araw ng kasal nila. In the same way, we are preparing our lives for Christ. Ang alam natin, babalik ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya dapat inihahanda natin ang ating mga buhay araw-araw sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. The hope of seeing Christ should produce the habit of becoming like Christ. Pinanghawakan natin yung hope na pagbabalik ng Panginoong Jesus. At dapat inihahanda natin ang ating mga sarili araw-araw. Hindi bukas. Bukas na, pastor, may gagawin po ko today. Kapatid, should start today sa araw na ito. Dahil ang future hope ay hindi lang para sa kinabukasan, kundi dapat nag-uumpisa na to ngayon mismo. Okay, pastor, so anong kailangan namin gawin? Diba? Ngayon alam na namin na ano ang identity namin. Ngayon alam na namin na may future hope kami. Diba? Mayroong perfect body in the future sa pagbalik ng Panginoong Jesus. At kailan mag-uumpisa, which is ngayon na mismo, ano kailangan namin gawin? So una, mga kapatid, let us remember our identity. Remember your identity. Stop defining
Itigil na natin, no, i-define ang ating mga sarili kung ano tayo noon. Binago ka na ng Panginoong Jesus. Meron ka ng bagong identity sa buhay mo ngayon. Kung ano man yung past mo, kung ano man yung failure mo, that will not define who you are today. Because today you are now child of God. Amen? Sabi nga ng ating ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dapat nabago na ang ating identity. Nabago na tayo. Hindi na tayo yung dati na tayo ay manginginom. Ngayon, hindi na ako umiinom. Dati palamura ko, ngayon salita na ng Diyos ang lumalabas sa bibig ko. Alalahanin natin at tandaan natin araw-araw kung ano yung identity natin. We are child of God. Pangalawa, hold on to your hope. Panghawakan mo yung hope na na-receive mo today. Do not lose heart. Huwag ka panghinaan ng loob, kapatid, porket may struggles na nakaharap tayo. Ay, paano na yung pangako ng Panginoon? Parang hindi ko na panghawakan. No, panghawakan mo lalo. Dahil sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesus, walang-wala yan sa kaligayahan na mararamdaman mo pag ikaw ay nagkaroon na ng perfect body. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 23, hold fast the confession of your hope, of our hope, without wavering. Dapat hindi nawawala sa ating puso no, yung paghawak natin sa pangako na meron ang Panginoon sa atin sa hinaharap. And lastly, pursue purity daily. Araw-araw, kapatid, make holiness a daily decision. Daily decision. Pag-gising natin sa umaga, piliin natin yung mamuhay ng may kabanalan. Diba? Magbasa tayo ng Biblia, magpasalamat sa Panginoon. Bago pumasok sa work, manalangin, piliin natin ang Panginoon. Sa trabaho, let's choose to live holy. Pagka-uwi, let's choose to live holy lives. Bago matulog, piliin pa rin natin ang mabuhay ng sa kabanalan. Choose Christ over sin. Piliin mo ang Panginoong Hesus over sin. Hindi mo na kailangan mamili. Dapat automatic na yan na no na kagad sa sin, di ba? Kasi alam mo kung sinong dapat mong piliin. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, present your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Diba? I-presenta mo ang sarili mo bilang buhay na sakripisyo, banal. Banal ang sinabi nito, kapatid, at pleasing sa Panginoon. Alam niyo ba, ang isang atleta, bago sila sumabak sa isang kompetisyon, dinidisiplina nila ang sarili nila araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila kung ano yung pinaghahandaan nila. Alam nila, meron silang kakaharapin na kompetisyon. Alam nila yung araw kung kailan yung kompetisyon, whether it is international or national competition. Tayo din mga kapatid, I'm not saying we will face competition. We are preparing to meet Christ in the future. Amen? Sino excited na makita ang Panginoon sa hinaharap? Who's excited for the second coming of Christ? If we truly belong to Christ, our life should begin to look like Him. And it should be today. Ngayon na dapat sa araw na ito mag-umpisa na mabago ang buhay natin at maging kawangis ng Panginoong Hesus. And now, dako na tayo sa conclusion. Let us remember, mga kapatid, we are children of God. We will be like Christ. Therefore, we must live pure lives. Dapat mabuhay tayo ng may kabanalan, di ba? Linisin natin ating mga puso, ang ating isipan. This is not just a truth to believe. Hindi lang ito katotohanan na para paniwalaan. Ito ay katotohanan para isa pamuhay. This is the truth na dapat natin ipamuhay. Because of the Father's great love, we are His children now. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya tayo tinatawag bilang mga anak niya.
And we will be like Christ when He appears. And therefore, we must pursue to live in purity. Because ang buhay natin mga kapatid is napakahalaga sa Panginoon. Lahat tayo mahalaga sa Kanya at mahal niya tayo. That's why we need to live today in the light of who you are in Christ and who you will be when you see Him. Kaya sa araw na ito, umpisa na natin na mabuhay ng may kabanalan, na naaayon, na may malinis na puso at pag-iisip. Dahil alam na natin, tayo ay may bagong identity na, which is we are now called children of God. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi na niya tayo basta minahal. Diba? Napabilang pa tayo sa kanyang kaharian at kanyang pamilya. At tayo ay kanyang tinawag na kanyang mga anak. Let us close with a prayer at magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya at sa pagmamahal niya sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, sa pagmamahal mo, Lord, dahil hindi mo lang kami basta minahal, hindi mo lang kami basta nilikha. Kami, Lord, ay iyong inadapa bilang iyong mga anak, Lord, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat, Lord, dahil ang isang kagaya ko na marumi at makasalanan, tinanggap mo, Panginoon, at nilinis mo, Lord, sa pamamagitan ng pagpako ng Panginoong Jesus Cruz. Kami ay naligtas. Lord, salamat po, Lord, sa katotohanan namin na receive today, na kami, Lord, ay iyong anak. At kami, Lord, ay pinangahawakan ng future hope in the future, Lord. Na kami, Lord, na magiging kagaya ng Jesucristo, na perpekto, at wala ng bahid ng kasalanan. Hindi na namin mararanasan, Lord, ang malungkot at mahirapan. At makakapiling ka na namin, Lord, finally in the future. Lord, huwag niyo po hayaan, Lord, na manghina ang aming puso, makalimutan ang aming identity, at makalimutan, Lord, kung ano yung pangako na dapat namin panghawakan. And Lord, turuan niyo kami, Lord, kung paano mamuhay ng tama. I-guide niyo kami, Lord, kung ano yung dapat namin gawing tama. Ilayo niyo kami, Lord, sa mga tentasyon. Tulungan niyo kami, Lord, araw-araw. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mensahe today, Lord, na ipapamuhay namin, Lord, at ibabahagi namin sa aming mga minamahal sa buhay. Muli po, Lord, ipinapasalamat namin, Lord, ang kabutihan mo at pagmamahal mo sa aming buhay. Lord, hindi kami perfecto, and yet, you still love us. Lord, we bring all the glory and adoration sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah!